Kamusta mga kabayan? Ngayon nga ay ating tatalakayin ang pagtatapos ng tambalang Uniteam nina PBBM at VP Sara Duterte. Matatandaan natin na noong February 2022 nagsimula ang pangagampanya ng UNITEAM ni PBBM at ni ex-Davao Mayor Sara Duterte at magmula noon di magkandamayaw ang mga suporta na bumuhos para sa kanilang dalawa at sila ang nanalo sa 2022 national elections. At matapos ang kanilang pagkapanalo noong 2022 sunod-sunod na kontrobersya ang kinasangkutan ng kasalukuyang ipamahalaan lalo na si VP Sara Duterte matapos nun ay parang nagkaroon ng lamat sa UNITEAM na nagresulta sa pagkabuwag nito. Gaya ng pangyayari noong September 2023 lumabas ang balitang nilustay ng OVP ang 127 million na confidential funds nito noong 2022 matapos manalo bilang pagka-vice-presidente. Ang sinasabing confidential funds daw ay nagamit ng 11 araw, 11 days, na nagmitya ng samet-saring batikos sa vice-presidente. Naglabas ng kanya-kanyang pahayag ang dalawang panig na kinatuwa ng mga netizen na mga millennials at Gen Z dahil ang inaakala ng mga nakakatanda na magpapabago ng bansa ay siya ngayon ang may alitan na nagresulta sa pagkakabuwag ng UNITEAM na ipinanalo ng mga mamayang Pilipino na kumakapit sa false nostalgia sa panahon ni Apo Lakay. Tila ay nagbago ang ihip ng nilinaw ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules ika-1 ng Setyembre na sila ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay hindi magkaibigan, bagamat sila ay naging magtandem noong 2022 elections. Sinabi ito ni Duterte bilang tugon sa mga tanong kung nagkita o nag-usap na sila ng Pangulo tungkol sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Matatandaan noong Hunyo 5, 2023, pinasalamatan ni Duterte ang Pangulo para sa suporta nito sa Office of the Vice President at ipinahayag ang pagmamahal niya dito bago nagkaroon ng lamat ang kanyang pakikitungo kay Yil at ilang kaalyado ng Pangulo nitong mga nakaraang buwan. Nagkausap lang kami during the campaign at dahil sa trabaho noon. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos, she added. Ngunit pinagsisisihan ba niya ang pagiging bahagi ng Uniteam? Nagbiro si Duterte na ang kanyang sagot ay nararapat na sabihin sa isang sit-down interview. Ngunit ayaw na niyang makipag-alyansa sa mga Marcos na nagsasabing hindi na mauulit. Tila tulad ng iba pang mapait na paghihiwalay ng mag-asawa, maliban na kinasasangkutan nito ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Tapos na ang eleksyon at nanalo kami at nagpapasalamat din kami sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. The elections are over and we already won and we thank our countrymen for their support for our tandem in 2022, she told reporters in a mix of Visaya and Tagalog in Davao City. Ayon sa mga ilang ini-page, nagkahiwalay ang Uniteam dahil sa policy continuity issue. Binudol ni Marcos si Sara. Nagkahiwalay si Trillanes at Lenny dahil kay Risa. Si Risa ang bet ni Trillanes. At syempre ito ay bet rin ni Risa. At may not-so-secret tactical alliance si Risa at Ilian admin. These are all symptoms of a political system that is based on personality politics rather than party politics. Kaya I'm all for transition to a parliamentary system at nakakapagod na ang mga gantong drama.